Good evening sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa kanyang patuloy na paggabay at pag-protect sa atin sa buong araw na ito. At tayo ay binigyan niya muli ng pagkakataon na magtipon-tipon upang pag-aralan ang kanyang salita. At welcome po sa ating daily evening devotional at ang pamagat po ng ating devotional ay Last Words. Ito po ay mababasa sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage, June 30. Ang key text po ay makikita sa 2 Samuel 23:1. Now these be the last words of David. So dito po makikita natin yung mga huling salita ni David bago po siya pumanaw. David's last words, as recorded, are a song of trust, of loftiest principle, and undying faith. At yung final words po ni David ay hindi lang po siya ordinary they were like a song, a beautiful expression na punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon, ng high moral values at ng faith niya. And it shows what really mattered to him at the end of his life. And it's actually his relationship with God. David, the son of Jesse, saith, and the man who was raised on high saith, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, the Spirit of Jehovah spake by me. So, si David po ay isa po siyang anak ng isang ordinaryong tao na si Jesse. At isa po siyang pastol na hindi kilala, pero pinili po siya ng Diyos. Itinaas siya bilang hari at naging matamis na mga awit ng Israel. So, reminder po ito sa atin na kahit tayo'y simpleng tao lang, kapag kalooban ng Diyos, kaya niya tayong gamitin at itaas para sa kanyang purpose, para sa layunin ng Panginoon. One that ruleth over men righteously, that ruleth in the fear of God. He shall be as the light of the morning, when the sun riseth, a morning without clouds, when the tender grass springeth out of the earth, through clear shining after rain. So, inilalarawan po ni David dito ang isa pong pinunong matuwid at may takot po sa Diyos. So, we are all leaders naman po in some way, sa bahay, sa school, o kaya sa trabaho. And this reminds us to lead with justice and reverence for God. Kasi kapag ginawa natin yun, we bring peace, we bring clarity, and we bring growth sa ibang tao. So kapag tayo ay namuno ng may takot sa Diyos, nagiging liwanag tayo sa ibang tao. Verily, my house is not so with God, yet he hath made me an everlasting covenant, ordered in all things and sure, for it is all my salvation and all my desires. So, naging honest po si David na hindi po naging perpekto yung kanyang pamilya. Nagkaroon po ng kaguluhan, kasalanan at pagkakamali sa loob ng kanyang sambahayan. Pero sa kabila po ng lahat ay kumapit po si David sa pangako ng Diyos. Yung everlasting covenant na ginawa sa kanya, at ito ang pangakong ang kanyang lahi ay magbubunga ng isang hari na walang hanggan, at yun po ay ang Messiah na si Jesus Christ. Great had been David's fall, but deep was his repentance, ardent was his love, and strong his faith. He had been forgiven much, and therefore he loved much. So malaki po talaga ang naging kasalanan ni David dahil sa nangyari sa kanila ni Bathsheba tsaka kay Uriah. Pero mas malalim pa rin po ang kanyang pagsisisi at naging mas maalab ang kanyang pagmamahal sa Diyos at nanatili po siyang matatag sa kanyang pananampalataya.
At dahil pinatawad po siya ng Diyos sa napakalaking kasalanan niya, mas lalo siyang nagmahal sa Panginoon. Katulad ng story sa Lucas 7:48, kung tayo po ay pamilyar sa babae na yon na pinatawad siya ng lubos at nang dahil doon, mas lubos din niyang minahal ang Panginoon at lubos din siyang nagmahal. The Psalms of David pass through the whole range of experience, from the depths of conscious guilt and self-condemnation to the loftiest faith and the most exalted communing with God. So, David's Psalms reflect every emotion and spiritual experience a person can go through, mula sa matinding pagsisisi niya at pagkakonsensya sa kasalanan hanggang sa matinding pagkikipag-ugnayan niya muli sa Diyos. So, mga kapatid, it's okay po to be real with God. Whether we are hurting, ashamed, we are confused, or even when we're rejoicing, like David, we can pour out our heart to God and He will meet us where we are. Kasi hindi po siya weak, kaya po niyang i-handle yung emotion natin. So, sige lang, ibuhos lang natin lahat-lahat sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya ang lahat ng nararamdaman natin at tulungan niya tayong mapagaan yung mga nararamdaman natin. His life record declares that sin can bring only shame and woe, but that God's love and mercy can reach to the deepest depths, that faith will lift up the repenting soul to share the adoption of the sons of God. So, ang buhay po ni David ay nagtuturo sa atin ng mga importanteng aral. Katulad na lang po na ang kasalanan ay nagdadala ng shame and sorrow. Pero mas malalim pa rin po ang pag-ibig at awa ng Diyos. At kung tayo lamang po ay mananampalataya at tunay na magsisisi, ay patatawarin po tayo ng Panginoon. Kasi no matter how far you have fallen, you are not beyond God's reach. So, balik lang po tayo. Turn back to Him in faith, and He will forgive, restore, and welcome you as His child. Of all the assurances which His word contains, it is one of the strongest testimonies to the faithfulness, the justice, and the covenant mercy of God. Glorious are the promises made to David and his house, promises that look forward to the eternal ages and find their complete fulfillment in Christ. Out of all the promises found in the Bible, yung promise po ng Panginoon kay David ay isa sa pinakamalinaw na pruweba of God's faithfulness, justice, and covenant mercy. Una, sa pagiging faithful ng Panginoon, God keeps His word. Di po ba? Hindi po niya, nanatili po siyang tapat sa pinangako niya kay David na one of his descendants would reign forever. So, kahit na matapos na magkasala si David, ay hindi po binawi ng Panginoon yung promise niya. So, centuries later, dumating si Jesus Christ, the Son of David, and siya po yung magre-reign forever. And pangalawa, yung pagiging just ng Panginoon. Nagkasala po si David at pinarusahan po siya ng Panginoon. So, namatay yung anak niya kay Bathsheba, yung family ni David nag-suffer, may mga hindi magagandang pangyayari after ng kanyang pagkakasala. Pero, hindi pa rin po kinancel ng Panginoon ang covenant because God's justice is always balanced with purpose. And yung pangatlo, yung covenant mercy. God remains loyal pa din po even when we fall. So, David fell badly, but he repented deeply too. So, God showed mercy not by removing consequences, but by keeping the relationship and the covenant. So, ganyan po kabuti ang Panginoon sa atin, mga kapatid,
Kahit na po tayo ay magkasala, kung tayo lamang po ay magsisi sa ating mga kasalanan ng sincere, ay patatawarin pa rin po tayo ng Panginoon. So, ayun po mga kapatid, ang huling mga salita ni David ay hindi lang po siya basta pamamaalam, kundi isa po itong awit ng tiwala sa Diyos. At inaamin naman po niya na hindi naging maayos ang kanyang pamilya at may mga nangyaring hindi maganda sa kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkakasala. Pero kumapit pa rin po siya sa pangako ng Diyos na magmumula sa kanyang lahi ang isang hari na maghahari magpakailanman. And ang promise na yon ay natupad kay Jesus. At dito natin makikita na tapat ang Diyos sa kanyang salita. At patas po siya sa paghatol sa kasalanan kasi pinarusahan po niya si David dahil sa nagawa niyang kasalanan. Dahil sa kanyang pangangalon niya, tsaka sa pagpatay niya kay Uriah na asawa sa babae na nagustuhan niya. So, ang buhay po ni David ay paalala sa atin na kahit tayo'y nagkulang, ay may pag-asa pa rin po. Basta't kumapit tayo sa mga pangako ng Diyos. So, dito po nagtatapos ang ating devotional mga kapatid. Kung kayo po ay may karagdagan tungkol sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay maaari po ninyong ibahagi ang inyong mga insights. So, ayun lamang po. Magandang gabi sa ating lahat at God bless.